Nako, ito ho, malaking balita ho ito at kumpirmado na at pinangalanan na rin po ito hong District Engineer ng DPWH dyan po sa Batangas sa kung saan ay arestado at ito ay may kinalaman sa tangkang panunuhol. 360 million pesos lang naman na tangkang isuhol sa isang kongresista dyan po sa Batangas. Ang kongresista na ito ay, hindi alam siguro ng district engineer na isa itong bilyonaryo. O batang-bata, neophyte, bagitong kongresista ng 1st District ng Batangas. Ito ay si Congressman Lebiste, mga kababayan. So, grabe ho ito, talagang mukhang mukhang siguro nagpapanik na ho itong mga taga DPWH at naglabas na po ng official statement ito pong si Congressman Leandro Legarda Lebiste. Anak po ito ng Senator Loren ng 1st District ng Batangas na kung saan ay kanyang kinukumpirma na yun nga ho, meron pong isinampang kaso laban po kay DPWH Batangas 1st District Engineer. Ito ho pangalan kasi may mga naglalabasan na po sa ibang media at may ibang nag-vlog na. Wala pa hong pangalan. At tayo meron nakuha tayong statement mismo sa tanggapan ni Congressman Leandro Legarda Lebiste. Ito po ay si District Engineer Abelardo Calalo. At yan po kasi ngayon, pista opisyal, pero bukas po ay formal na isasampa sa tanggapan ng Batangas Provincial Prosecutor Martes yung kaso laban sa kanya. Ito ho. So, dito ho, mga kababayan, ay tignan natin ito. At ikikwento ko lang ho, mga kababayan, yung mga pangyayari at yung sinasabing panunuhol dito po kay Congressman Lebiste. Ito, panoorin nyo muna. Ito ho, tignan nyo ho. Yan po yung official statement ni Congressman Leandro Legarda. Ayan ho, Lebiste. Ayan. At kinukumpirma po niya na meron nga pong naresto. Ito maganda ho ito. Kasi alam nyo, nung pagpasok niya sa Kongreso at 1st District ng Batangas, neophyte ito. Ang tinalo niya doon si dating Congressman Eric Buhain. Siyempre, inimbestigahan ho, mga kababayan, dahil sa marahil nung mag-SONA, ito pong si State of the Nation Address, si Pangulong Marcos Jr. ay, di ba, talagang binibira na po yung mga di umano'y maanomalya na mga flood control projects. Pero itong batang kongresista, baguhan, bagito, agad na po nag-imbestiga sa kanyang distrito. Ngayon, eto ho. At sa pagpapanik ho ng district engineer, ito hong si engineer Abelardo Calalo na di umano ay nagtangkang manuhol, yun na nga ho. Talagang ang ginawa ho, nagsagawa po ng entrapment operation. Ito hong tanggapan ni Congressman Legarda Lebiste. Ayun ho. So ito, yung kwento ho, mga kababayan, ay ang sinasabi na talagang yung tangkang panunuhol ho rito, ito. At sa 360, ang sinasabi ho, mga kababayan, ito hong notorious na di umano'y corrupt dyan po sa DPWH District Engineer. Arestado na nga po at ito, natulog ho ito sa loob po ng kulungan dyan po sa Batangas at yun ho, kasalukuyang sinasailalim sa investigasyon. Bukas po ito ay formal na pong ipapile dahil sa pista opisyal. At ayon po sa investigasyon, ating pagsisiyasat, mga kababayan, ito hong district engineer ay pumunta ho sa bahay. Pumunta po sa opisina ng kongresista ni Congressman Lebiste. At ito ay nag-aalok ng 5 to 10% na cut or 180 million to 360 million. Grabe. So inoopera na po yung congressman na mabibigyan mo siya ng kickback at tongpats. So yun ho.
At na kung saan, dahil sa meron na raw po na mga ano, no, na sa 2025 budget, ito'y kapalit na ho, no, kasi ni-award na raw ho eh. So, parang sinabi, Kong, meron kang 360 million. Pero ang kapalit daw ho ay wag na raw ho siya mag-imbestiga sa mga sinasabing ghost at substandard na proyekto sa kanyang distrito. So yun ho, mukhang nagpanik ho yung district engineer kasi nag-iimbestiga na ho ito. Batang kongresista. So, tinangkang suhulan, 360 million. Boss, tumahimik ka na lang, Kong. At wag ka na mag-imbestiga rito. Maang-maang ka na lang at magbulag-bulagan. Total, bago ka lang naman. Kasi kung sakasakali, ang talagang mayayari rito, yung nakaraang kongresista na kasama sa nag-aproba dito sa 2025 budget. Yun ho. So, dito ho mga kababayan ay ang grabe ho at ang sabi nga ho, bukod ho dyan sa 2025, nag-alok din itong engineer na ito ng mas malaki. Kasi siguro yung sa ngayon, yung 2025 na project, 5 to 10% lang. Baka kasi di umano, or ito lang, posible lang ho ito na baka nabigyan na yung tinalo nitong congressman, di ba? Tapos, ngayon, pero sa 2026 daw na budget, mas malaki na ho. Aabutin na raw po ng 15 to 20% yung magiging cut o kickback sa mga proyekto na i-award sa ilalim po ng 2026 budget. Biruin nyo, talagang i-alok na, no? Yung papasok pa lang na panukalang budget para sa susunod na taon. At yun nga ho mga kababayan, kasi may mga kontraktor na raw na na naka-ready at para kumbaga sa pwede ng abonohan mga kababayan At ito matindi. Sa panahon ng pakikipagpulong ng engineer ay ito naglabaso ng 3.6 billion pesos na cash. On the spot, mga kababayan. Tapos, ang pangako ay magbibigay pa ng karagdagang 15 million pesos kinabukasan. Aba, grabe ho, ang daming pera. Talagang. Tapos, ang sabing engineer, ang akala niya ho, okay na po sa congressman. At siguro, mukhang, sige, okay na. Siyempre, congressman, sinusulan mo ko, mas marami pa akong pera sa iyo. Bilyonary po ito Ito po yung successful businessman at yung tungkol ito sa solar. Yun na, basta. Pero marami hong pera ito. Siguro hindi alam ng engineer na masisilaw pa ho sa pera. Tapos, ang hindi akala ng district engineer na bigla na lang na siya na-aresto. At nagsagawa po ng entrapment operation ang PNP at yun nga ho, nakuha sa sa kanyang bag yung bribe money at again din po yung listahan ng mga kasalukuyang proyekto po ng DPWH. At ito hong district engineer na ito ay nasa kustodiya na po ng pulisya. At inihain na po yung kaso na laban po sa kanya. So yun ho. At maganda ho itong ginawa ni Congressman Leandro Legarda Lebiste. At least talagang siguro magsisilbi ho itong warning o babala sa lahat. At maaring maging ehemplo rin po ito sa lahat po ng iba pang mga kongresista. Ito, basahin ko lang ulit yung official statement ni ng opiso ni Congressman Leandro Legarda Lebiste, 1st District of Batangas. Ito, sabi niya, the office of Congressman Leandro Legarda Lebiste confirms that a case against DPWH Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo is planned to be filed at the Office of Batangas Provincial Prosecutor on Tuesday, August 26. Kasi sarado ho ngayon, Monday. Sabi niya, we should not tolerate any corruption in DPWH. Wag daw ho nating i-tolerate at konsintihin yung mga katiwalaan sa DPWH. At sabi niya, we should demand projects at better quality and lower cost, and obligate contractors to correct any deficiencies. So sabi niya, talagang dapat na ang mga proyekto napakamagandang kalidad at mababang presyo. At obligahin ito pong mga contractor na
itama kung meron mang mga, siyempre, di ba, may mga deficiencies o pagkukulang at without additional cost of government. Beyond this, sabi niya, we will push for broader reforms to address systemic problems of the DPWH. So ayan, ito. Tapos sabi niya, kinukumpirma ng tanggapan ng Congressman Leandro Legarda Lebiste na mayroong isasampang kaso laban kay DPWH Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo sa tanggapan ng Batangas Provincial Prosecutor sa Martes, August 26. Ito, sabi niya, di pahintulutan ng korupsyon sa DPWH, dapat igiit ang mga proyektong may mas mataas na kalidad at mas mababang halaga at obligahin ang mga kontraktor na agad ayusin ang anumang pagkukulang sa mga proyekto nang walang karagdagang gastos mula sa gobyerno. Higit pa sa kasong ito, isusulong natin ang mas malawakang reforma upang tugunan ang mga suliraning nakaugat sa sistema ng DPWH. So yan po ang statement mula po sa tanggapan ni Congressman Leandro Legarda Lebiste. So sana po ito ay magsilbing modelo o lahat po ng mga kongresista, kaya lang kung hindi kayo guilty, kung walang dumaan sa inyo na proyekto at walang dumaan sa inyo na suhol. Pwede ho, kasi ito, bata ho ito, neophyte. Kapapasok lang po ito sa House of Representatives Kakapanalo lang po noong nakarang eleksyon, 2025 elections. Siguro, yung iba ho, ako, naniwala ako, marami pa namang kongresista na matitino at siguro hindi naman ho naulingan nitong mga project na ito, flood control projects. Mag-imbestiga ho kayo. At tingnan nyo hong mabuti. Baka yung iba pang mga bagong mga kongresista nasa inyong lugar, yung inyong mga pinalitan ay, di ba, may mga bahid ng katiwalian, imbestigan nyo. Kayo na ho mismo ang magbunyag. Kasi si Pangulong Marcos Jr. parang nahihiya ho napangalan na kagad nagtungo ho siya sa Benguet sa Tuba Benguet. Nakita nyo ho doon kung gaano katindi yung kahina ng kalidad, di kalidad, 260 million na project, pero wala pong nangyari. Parang lalong lumalaho ang problema, di po ba? Dapat pinangalanan na kagad at ako, ora mismo, doon mismo sa kanyang kinatatayo ng habang ini-interview siya, in-announce siya na nire-relieve ko yung district engineer yan nitong dito sa Benguet at paiimbestigahan natin at pakakasuhan sa lalong madaling panahon. Sana ganun ho. Kaso wala po nangyari. Di ho natin alam kung ano po ang talagang ginagawa ho o layunin ng ating Pangulo. So yun lang ho mga kababayan at ulitin ko ho, isa na hong district engineer diyan po sa 1st District na Batangas ang nasampulan, Engineer Abelardo Calalo. Nasampulan po ni Congressman Lebiste at siya po naghihimas kayo ng rehas at Martes ay formal na sasampahan ng kaso sa piskalya. Okay, sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. Subscribe, like, at i-share. Okay? Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.